Morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Napakaganda ng panahon mga kaibigan. Shout out muna tayo kay Adrian Rua, Misamis Oriental, Antonio Moreno, at saka si Tony Moreno, Edgardo Soles, Juventino Labrigas, Baclayon, Albert Mojado, Cebu, Gigi Sanchez, at saka itong si Alvin Lumayog. Good morning sa ating lahat po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan, ito lang pabalik-balik lang to po. Kasi may nagtanong naman sa akin mga kaibigan na kung sa dry feeding daw mga kaibigan, kasi alam naman nila pag dry feeding ako ay ang ginagamit talaga dyan ay mga tablita or kaplita man. Nagtanong siya mga kaibigan, pwede ba daw isingit yung injectable? Nako mga kaibigan, sa akin po hindi na po kasi dati pa yan, ay yan ang practice ko dati mga kaibigan. Talagang inaano ko yan mga kaibigan, talagang inaano ko yung mga tablita na yan, yung B22, Ribicon, itong Enervon, B12. Dati po, talagang tinatry ko po yan na ginagamit ko yung ano po, B22, Ribicon. Nag-skip one day ako. Tapos sa last 3 days mga kaibigan, bigay ako ng MIB po. Ito yan. Pero ibang kilos ng manok mga kaibigan, parang ano po, parang hindi po accurate yung mga palo nila. Di katulad nung walang halo mga kaibigan, yung talagang B22 sa Ribicon lang. Naku, perfect na po ang kilos at galaw ng isang manok po. At talagang accuracy sa palo, sa ilag, ay talagang lumalabas po, lumalagitik talaga yung mga palo. Kaya hanggang ngayon mga kaibigan, ay hindi ko na talaga hinahaluan ng injectable po. Pag may dry feeding mga kaibigan, ay puro kaplita lang talaga. Yung tablita ang ginagamit. Kung hindi, Enervon, Ribicon. Hindi kasi Paris kasi yan mga kaibigan. Enervon B12, Ribicon B22. Pero hindi ko na talaga yan hinaluan na kung ano man mga kaibigan. Kung hindi kayo maniwala mga kaibigan, pwede nyo yung i-testing. Pero ilang bisis akong nag-testing dyan mga kaibigan. Hinaluan ko ng ibang mga gamot. Iba po. Pero pag ang ginagamit nyo lang ay Enervon at saka B12 lang. Tapos sundin nyo lang yung sa ating ano po sa conditioning natin na mag-skip one day ang Enervon sa umaga pagkatapos kumain 8 o'clock or 7 o'clock man, then skip one day, then B12, lako, itaan mo talaga ng kidnapping isang manok at saka malulupit na palo talaga mga kaibigan, totoo yan. Ay tayo naman dito ay ilang bisis na po yung mga mga viewers natin na nagpapasalamat sa atin na ang gamit pa itong mga tablita na yan. Pero yung pinakamadali mga kaibigan, ito talagang B22 at saka Ribicon. Kasi puro lang gabi ang bigay mo. Pag-skip ka lang ng one day, tapos last 3 days bigay, Ribicon po, ay talagang iba ang palo mga kaibigan, totoo yan. Kahit sa mga big time mo pa isali yan mga kaibigan, kahit sa mga derby po. Lalo na pag ang manok mo ay may bloodline talaga, sweater, ay talagang lumalabas yung mga palong po. Bumubulusok na palo mga kaibigan, umuusok na palo po, nako. Talagang lumalabas yan mga kaibigan. At saka yung yung mga ilag na accuracy ng ilag mga kaibigan, pabili ng palo. Pag may ganyan ang manok mo mga kaibigan, tapos binigyan mo ng mga kaplita o tablita lang, kahit maintenance feeds lang mga kaibigan, ay talagang lumalabas po yung mga ganong klaseng estilo mga kaibigan. Totoo yan na ilang taon na akong gumagamit sa mga ganyang klaseng po, mga vitamins. Totoo yan mga kaibigan. At saka yung kahapon natin na ating tinatopic mga kaibigan, yung sa mga pambata po, nako, pag marunong ka lang talagang mga kaibigan, marunong ka lang talagang mag-adjust sa manok mo, ay talagang lumalabas pa rin yung mga lumalagitik na palo po. Kasi example, ang gamit mo ay silin, binigyan mo ng 3 droppers, sa gabi naman 3 droppers yan, walang skip yan mga kaibigan hanggang mag-last 3 days before the fight. Pero nandun na yung kahig, damugan mo naman sa umaga, ilamusan mo, bigyan mo naman kunting mga moisture mga kaibigan, saka kunting eksaktong pahinga po sa yung tinatawag natin mga kaibigan na last 3 days mga kaibigan, yung tinatawag natin na quinting po, na doon na natin i-cut yung yung mga pagbigay ng silin sa last 3 days. Tapos na lang, bibi na lang sa manok natin, naku, lumalabas po yun mga kaibigan, totoo yan. Kahit nga honey lang, depende na lang sa naghandling doon mga kaibigan.
Pero kung marunong ka talaga, ay talagang sa katagalan mo magkondisyon na gamit ay Rubicon B22, ay talagang mamaster mo yan. Ako, talagang hindi na siguro ka magano mga kaibigan, baka hindi ka na gumagamit ng mga wet feeding po. Totoo yan sa conditioning. Pero pag medyo ano talaga, yung labanan na medyo bigating labanan talaga, maganda yung wet feeding, pero magastos lang. O pwede naman yan isahali yung mga kaibigan, yung mga Enervon B12, Rubicon B22, pwede naman. Kasi ilang bisis ako nakasali dyan mga kaibigan, yung mga 3 wins lang po mga kaibigan. Ay nako, ang manok super mamalo po, totoo yan. Dito lang tayo mga kaibigan, kasi pabalik-balik na tayo sa mga kapritang ganyan, pero napaka-effective po, lalo na pag hindi mo hinaluan mga kaibigan. Yun lang talaga yung nakalagay doon sa ating mga conditioning na ano po. Dahil sabi nila dati mga kaibigan, dami nagbasa sa akin yung 7 days conditioning, pero may nagano mga kaibigan, may sumusunod doon. Nagpapasalamat po, kasi ang 7 days conditioning mga kaibigan ay ano po, Monday hanggang ano mga kaibigan, Monday hanggang Friday, walang ano yun mga kaibigan, walang escape na araw po. Talagang tuloy-tuloy po. Pagdating na lang ng last 3 days more na fight, hinto na. Ang last bigay mo ay Enervon. Kung Enervon ang gamit mo, pero pag Rubicon B22 dito, last bigay Rubicon. Ay nako, ang palo mga kaibigan, lumalagitik po. Sabi nung nagbasa akin dyan dati mga kaibigan na huwag na daw ituro yung 7 days conditioning, kasi ano lang daw, kawawa daw lang yung sumusunod po. Pero hindi po, nagpapasalamat sa atin mga kaibigan. Totoo yan. Sa akin naman dito, hindi ko naman yan inobliga na talagang sundin po. Sa atin dito mga kaibigan ay talagang sinasabi lang natin yung mga ginagawa natin na medyo nakakatulong din sa atin. Kung sundin, okay lang. Kung hindi, okay lang din po mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.